Okay, so magandang gabi po guys. Ayan, medyo hindi po maganda yung resolution ng ating camera. Gabi na ho kasi. So, natutulog na yung ating mga alaga. Ayan. So, solar lights natin. Drinker setup. Swimming pool. So, mukhang comfortable naman po yung ating alaga. Meron kaming in-isolate dito. In hospital. Na hospital. So, medyo nag-show ng mga symptoms ng sakit. Kaya, buti na lang may spare kami dito na room na pwedeng gawing isolation at mabigyan ng medication. So ito po ay umuubo, matigas talaga yung ubo niya. So wala naman pong ibang wala naman pong ibang symptoms of malala na pneumonia, pero binigyan na lang natin ng antibiotic. So ayan. So okay naman po yung dumi niya, matigas naman po, hindi naman po nagda-diarrhea. So naligyan lang natin ng antibiotic. Okay. So ayan. Oops, ay ano, sayang. So ayan, pang kontra sa mga microorganism na na nagkukos ng pneumonia, mycoplasma specifically. So isa pong troubleshoot natin sa kanya, troubleshoot parang computer nahirapan po siyang huminga kagabi dahil matigas po yung ubo niya. So sa pagkakaalam natin, yung substance or yung gamot na pwedeng makaano dun sa mucus niya, sa phlemas ba kumbaga, makapag pa-soften, no, kasi matigas, is yung may guaifenesin. So pero wala naman pong nabebenta dito na may guaifenesin sa aming area. Kaya yung para sa tao na lang na guaifenesin, yung Robitussin. At mukhang nag-improve po yung kanyang behavior. So ayan na po, medyo masigla na po siya. So guaifenesin po yung ano natin. Mahirapan talaga huminga So kailangan talaga first aid talaga agad dun, diretso sa lungs niya. So yung guaifenesin ay tingin ko nagtalab sa kanya. So yung hindi ako talaga I'm a licensed agriculturist, but I'm not a veterinarian. So tansya-tansya lang po ng dosage kasi baka ma-overdose. Sabi kasi dun sa dosage sa tao, kung bata pa 2 to 6 years old, 3 to 4 hours, 2 ml. So yan na lang po yung ginaya natin sa kanya. Kung bata naman po siya. Ito naman, so uso talaga yung sakit. So mukhang medyo may lugi-lugi na tayo dito. So first time ko pa nakaranas na maraming nagkasakit sa aking mga alaga. Ito 2 weeks na itong nakaratay lang dito. So yan, my wife. Specialty sa mga 50-50. 50-50 na ero. Yan, sakto na. And then this time, ito po yung ating So, itong mukhang pneumonia po ito. So, mainit ho siya. Mainit, no? Buti naman na mainom. So, mainit. So, yung naglagay na kami ng mga cover sa paligid para hindi pasukin ng lamig. And sometimes yung ginagawa namin, yan, nagpapainit kami dyan ng uling para maibsan yung ginaw. Then ito, kasi medyo tamad na rin to bumangon kasi siguro pag sa tao, trangkaso ba. So, yan. So, yung mixture nito is mayroong paracetamol para yung inflammation at yung temperature niya ma-regulate at to give way sa mga medicine na magtalab ng mabuti. So paracetamol tsaka vitamins, meron ko itong vitamins, electrolytes,
Oh, yun oh, yung mga ubo. Grabe ubo. Yan, grabe ubo. Yan. Pero mas okay na ito compare kahapon. Grabe talaga yung ano niya, hika niya. Pero ngayon, yan, medyo masigla na siya sa pagbubungkal. So, ito kasi yung ano mo sa baboy, yung baboy talaga naturally, love niya magbungkal. And then kumain. Yun yung palatandaan na okay yung positive yung kanyang nararamdaman. Pagka nag-stop na yung mamungkal at kumain, yun na. So, gaya nito. So, ano to ga? Okay na? Kainom na? How about kain? Feeds? Wala pa. Feeds. Kakain. Feeds. So, sayang naman po pag hindi natin naagapan. 4,000 po yung isang biik. Pero sa pag-alaga mo parang mahuhulog yung loob mo sa kanya. Parang aso. So, yan to the point talaga na ikaw na talaga mag-ano sa kanya. Kasi pag pinabayaan mo na walang pumapasok sa katawan niya kahit konti. So sa pagkain, energy source, maano pa yan yung baboy. Okay pa yan. Kasi kukuha naman sa laman niya ng mga energy. Pero yung resulta, papayat siya. Yung pinaka-importante talaga is electrolytes and vitamins and water. Yan yung pinaka-importante sa tingin ko. Kasi yung nga, so may kasabihan sa tao na mabubuhay yung tao isang buwan na walang kain. Pero isang linggo lang na walang tubig, mamatay yun. So, the same sa baboy. Tubig talaga. It's the single most important nutrient. So, meron na rin akong antibiotic, no, maraming antibiotic na ano, na binibenta. So, yung ano ko lang dito na antibiotic is yung norfloxacin. So, yun po yung in-apply ko dito. So, mukhang kagabi, mainit talaga siya. Ngayon, medyo hindi na ganun kainit kagabi. Maybe because of the action of paracetamol. Uy. Di ba sa... Malaki ito dati. Malaki na yung pinayat niya. Uy. Okay ka na, boss, ha? Raon ka na, ha? Diyan lang. Okay, so keep in touch po dito sa ating channel, the 818 Integrated Home Garden. Currently po yung ginagawa po natin dito, nagde-discover tayo or nag-invento kumbaga ano yung mga pwede nating magawa dito na innovate ba, innovation. Isa po sa ginawa natin dito sa ating babuyan, so dyan na part, na-set up na ho natin yan na medyo semi-automatic, kahit backyard siya, semi-automatic na po siya na set up, pero DIY lang ba, kumbaga hindi tayo gagasto, pero may ibsan na yung ating labor. Ako po kasi isang public school teacher at yung asawa ko pa buntis, so medyo mahirap talaga mag-alaga ng baboy pag ganun. So naisip ko, I ask God kung ano yung pwedeng gawin dito. So alam niyo po sa setup na ginawa ko dito, hindi na ako kami nagpapaligo ng baboy. Kusa na ako silang naliligo dyan. Merong sistema dyan para makapaligo sila. And then hindi rin siya mabaho. Really, totoo. Hindi na ako talaga siya mabaho. Siyempre mabaho pag nilagay mo yung ilong mo doon. Pero yung baho na alingasaw, wala na. Wala na talaga, as in, super, legit. Wala na. And then, that part, hindi na rin kami nagpapainom, kusa na silang umiinom. Then, that part, hindi lang makita. Meron tayong automatic na feeder dyan, na nagde-dispense lang ng feed. So, ad libitum po yung ating pakain. So, hindi na po tayo nagpapakain 3 times a day. Yan, puntaan natin. Hindi na po tayo nagpapakain 3 times a day. So, sila na ho yung kumakain ng sarili nila. So, dyan. Load lang natin yung feeds dyan. Babagsak dyan sa ilalim. So,
Yan sila. And then, meron na rin tayong mga automatic na lightings dito. Kusa na ho yan na umiilaw. So, malaking tipid sa labor at sa resources na rin. So, kung gusto nyo po, standby lang po dito sa ating channel. Subscribe lang po dahil palabas tayo ng sunod na video. Kung matapos ko na po yung aking ebook na ginagawa, libro na electronic, dyan ko po ililista, dyan ko po i-illustrate lahat kung paano po gawin ang ganitong klaseng baboyan. Effortless, odorless. So, walang amoy, walang effort na baboyan. So, pag ginawa ko natin yan sa mga backyard scale, siguradong makakapag-alaga tayo ng marami. Kasi wala namang amoy. At kaya na natin siyang alagaan yan. Humingi na ng feeds. So, ito na po yung solusyon sa problema ng mga backyard hog raisers, yung mabahong amoy. Ito na po yung solusyon niya. And then problema din sa pagka-busy. Busy. So, itong sistema na ito po yung solusyon natin lahat. Pwede ring gawin sa malakihan. Okay, malaking setup. Of course, kahit siguro pag lumaki na talaga ng lumaki, sa tingin ko po merong baho talaga yan. Pero what I mean, so sa optimum na size kaya nito ng backyard scale, tested and proven, walang amoy po talaga siya, walang amoy. And then yan, automatic na po lahat, lightings, tubig, pagkain, paligo. So ano pa, what else? So wala na ka lang hanapin pa sa setup na ito. So wait for my ebook. Wait po sa aking ebook na ginagawa. And I'm right now tinatapos ko siya para makumpleto ko yung mga illustrations at madaling maintindihan. So standby po sa ating channel. Magbabalik po ang D818 Integrated Home Garden.